ngayon dahil mas malalagay siya sa trouble at hindi niya yan kayang lusutan dahil napakaraming ebidensya ni Trillanes. Di ba kayo nagtataka, mga DDS? Hindi kayo nagtataka? Bakit hindi makasukasuhan ni Sara Duterte si Trillanes sa kabila ng kanyang mga pasabog? Sa kabila ng kasasabi ng mga DDS influencer na fake news daw si Trillanes, na si Trillanes daw ay ganito, nag-iimbento, ganyan-ganyan. Oh, really? Kung talagang nag-iimbento si Trillanes, di ba dapat malakas ang loob nyo? Di ba dapat malakas ang loob nyo para kasuhan si Trillanes? Pero hindi siya makanti ni Sara. Dahil alam ni Sara na kay Trillanes ang lahat ng mga ebidensya na itinatago niya. That's the truth and nothing but the truth. Real talk only, wala tayong personalan dito. Di ba? Kaya, ayan mga kaibigan, no, itong masasabi ko, no, itong si VP Sara Duterte ay nanginginig talaga sa takot. Super nanginginig siya sa takot dahil ngayon sa nangyayari. At balita ko nag-breakdown, nag-breakdown. Nag-meltdown. Nagwala daw. At nag-iiyak daw. At galit na daw na gustong manakit. Noong April 22. Diba? Bakit kasi hindi siya umattend sa hearing? Bakit hindi niya ipagtanggol ang sarili niya sa hearing? Kasi hindi niya kaya. Kasi alam niya na wala naman siyang masasabi na katotohanan. Paano nga ba naman niya ipagtatanggol kung sino si Mary Grace Piatos? Noon pa yan, hanggang ngayon hindi nga niya masagot kung sino si Mary Grace Piatos. Yun pa lang na issue na yan, hindi nga niya masagot. How much more yung tungkol sa mga bribery na ginawa niya. 9 envelopes na pag-amin ni na Mercado na binibigyan sila ng 9 envelopes na lamang pera. Yan, paano niya yan sasagutin? Ano pa? Yung lumabas na findings ng NBI na pinakita ng NBI yung iba-iba mga perma, pero pare-parehong mga perma, pero magkaiba ng mga tao. Anong sabi ng NBI? 7 people only ang gumawa ng mga resibo na isinabmit ng opisina ni Sara. 7 people lang ang gumawa. Ang pumirma, ang nagsulat, 7 lang na tao. Diba? Paano ipapaliwanag ni Sara? At paano din ipapaliwanag ni Sara yung dininay ng Armed Forces of the Philippines na sila ay binigyan ng pera para sa pagpapakain ng 3,000 na mga kabataan sa Youth Summit. Paano yan papatunayan ni Sara? Gayong ang Armed Forces of the Philippines na mismo ang nagsabi na wala silang natanggap kahit 5 duling sa opisina ni Sara. Kaya mga kaibigan, mas marami pa dyan hindi na natin isa-isahin. Mas marami pa dyan. Yan ang dahilan kung bakit si Sara Duterte ay hindi makaharap sa Kongreso. Wala siyang mukha na maiharap sa Kongreso dahil alam niya talaga na siya ay merong kasalanan at hindi niya alam kung paano sagutin ang lahat ng mga katanungan sa kanya. Yun ang dahilan mga kaibigan. Kaya hindi talaga siya pumupunta dahil alam niya na wala talaga siyang isasagot. Di ba? So, ayun mga kaibigan, ito lang masasabi ko sa inyo, kinumpirma na ng AMLAC yung mga sinasabi ni Trillanes na napakatagal na hindi pinapaniwalaan. Ngayon, alam niyo ba? Vindicated na si Trillanes. Maraming mga nagsasabi, vindicated na si Trillanes. Bakit? Kasi napatunayan na
na yung sinasabi pala niya patungkol kay Sara Duterte ay totoo. Na yung joint accounts pala nila ni Digong ay totoo. Na pinaglalagakan di umano ng pera ng di umano ay drug lord. I hate drugs pa. Yun pala. O, di ba? So, yan yung mga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Kaya, si Vice President Sara Duterte, anong ginawa niya? O, nanghingi ng permission to go abroad, no? Uuwi siya sa May 15. Ang tagal niyang magliliwaliw sa ibang bansa. Iikutin niya ang maraming bansa. At kakausapin niya mga OFW. Sasabihin niya, i-brainwash niya mga OFW, sinisiraan lang ako dito sa impeachment, sinisiraan lang ako ganito. Pag may mga bugok naman na OFW, maniniwala kasi wala naman sila dito eh. Pero yung OFW na matino ang utak, na matalino, hindi maniniwala sa mga sinasabi ni Sara na sinisiraan siya. Dahil kitang-kita naman ang mga ebidensya. Diba? Oh. So, yan ang gagawin ni Sara. Oh. Humingi siya ng permit para makalipad siya ng ibang bansa. Babalik siya May 15. So, hindi talaga siya magtatrabaho. Puro na lang travel ang kanyang gagawin. At mangungumbinsi, napakaagang pangangampanya sa kanyang candidacy. Yun ay kung hindi siya mai-impeach, makakatakbo siya. Pero sa laki, sa dami, at sa mga ebidensya na lumalabas laban sa kanya, mukhang imposible na hindi siya ma-impeach. Mukhang tingin ko ay mai-impeach talaga siya dito. Diba? Yung mga kaibigan, no, mga OFW, mag-research kayo. Tingnan yung mabuti. Huwag kayong basa-basang maniniwala sa mga kasinungalingan ni Sara Duterte. Dahil inuuto lang kayo ni Sara. Diba? Puro lies ang sinasabi sa inyo. Diba? Kaya, ito pa mga kaibigan, no, itong nangyayari, no, ayan nga, itong impeachment ni Sara Duterte, itong nangyaring trial, no, mini trial sa Congress, ay nabunyag ang napakaraming bagay. At eto nga, inamin mismo ni Sara Duterte, no, na hindi tinatago sa bangko ang mga ninakaw. So, wini-withdraw niya, mga kaibigan, at nilalagay sa maleta, sa duffel bag, or maaari din sa vault. Siya mismong umamin na hindi daw nilalagay. O, totoo nga, hindi nga nilalagay. Kasi, anong sabi? Zero cash, no? Ito yung ito sa SALN ni Sara, based on her SALNs, which show no declared cash or cash deposits for several years. Yan. So, yan yung nakalagay sa SALN niya, no? Wala po siyang dinideklara na meron siyang cash or cash deposits for several years. Yan po mga kaibigan. So, nagsinungaling po siya sa kanyang SALN. Ang isang sinungaling, forever magiging sinungaling. Ang nagsinungaling sa isa, pagdududahan mo na sa ibang bagay at iisipin mo na siya ay totally nagsisinungaling. Diba? SALN, dapat hindi ka magsisinungaling sa SALN kasi ang SALN, napakahalaga niyan. Yan ang iyong declaration, ang iyong net worth, di ba? Diyan masusukat, di ba? Ang isang public servant kung gaano siya ka-honest. Pero sa kaso po ni Sara Duterte, wala po siyang honesty. Di ba meron siyang video na sinabi niya mismo na lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Walang tao sa mundong ito na hindi nagsisinungaling. O di ba? Yun po ang sabi ni Sara Duterte. Wala daw tao sa mundong ito na hindi nagsisinungaling.
So si Sarah po talaga ay umamin, no, na siya ay nagsisinungaling. Doon pa lang sa sinabi niya, no, na walang tao sa mundong ito na hindi sinungaling. Lahat daw ay sinungaling. So meaning to say, inamin niya na siya po ay sinungaling. Di ba? Kaya guys, no, dali yan ko lang to. Ano yun? Dali guys, may, yan. Ay, hindi ko kita. So, morning, Admin Rich watching from San Antonio, Texas. Belen Peñaloza, 6156. Maraming salamat din, no? Salamat po. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Yung pag-amin po, no, ni Sara Duterte na hindi nilalagay sa bangko ang cash. So, totoo nga, kasi ayon sa kanyang SALN, ay ang kanyang declaration, wala daw siyang cash. Cash on hand, wala daw. At wala daw siyang cash on the bank. No? So, pero napag-alaman, may 6.7 pala. 6.7 billion. Diba? Yan. So mga kaibigan, no, wala pong sumisira kay Sara Duterte. Siya po ang sumisira ng sarili niya. Ang ebidensya ng kanyang mga ginawang kabalbalan ang sumisira sa kanyang sarili. Walang sumisira kay Sara Duterte, kundi ang sarili niya. Dahil siya ang gumawa ng mga kabalbalan na yan, so ito po ngayon ay nahayag in daylight, in broad daylight. Sabi nga, ang lihim na hindi mabubunyag. Lahat ng ginawa mo, secretly, lahat yan ay mabubunyag. Hayagan na mabubunyag. At ito na po yung panahon na nabunyag na po ang lahat ng kanyang kasinungalingan at ang kanyang kawalang hiyaan. Diba? Yun po yun, mga kaibigan. So, ito po guys, no? Ito pa. Itong nangyari po, no, kay Vice President Sara Duterte ngayon ay talagang masasabi natin to guys, no, na ito po ay karma, no? Karma po sa kanya. Kasi alam niyo naman siguro mga kaibigan, no, na ito pong si Vice President Sara Duterte ay ang dami pong mga paninira, no, kay dating Speaker Martin Romualdez, kay PBBM, pero mga kaibigan, siya naman pala ang gumagawa ng masama. At siya naman pala ang nagnanakaw. At siya naman pala ang nagtatago ng mga salapi. Di ba? So, totoo talaga yun guys, no? Kung sino yung putak ng putak, kung sino yung akala mo, kung sino, no, nambabato ng putik sa ibang tao, siya naman pala talaga ang may kasalanan. So yan po ngayon mga kaibigan, no, ang nangyari po dito kay Sara Duterte. At hindi na po niya ito mapapasubalian, hindi na po niya ito mapapasinungalingan dahil kitang-kita na, no? Kitang-kita na po kung ano ang tunay na nangyari. 'Di ba? Yan po yan mga kaibigan. Yan. So, ito pa. Okay. Isa pa mga kaibigan, no? Yung tao na walang ginawa kundi manira kay PBBM, si Mike Defensor. O anong nangyari ngayon kay Mike Defensor? Yung asawa at anak ni Mike Defensor kasama sa kakasuhan ng human trafficking. Kita niyo yan mga kaibigan, no? Kinakasuhan po sila ngayon ng human trafficking dahil po doon sa kanilang sinasabing negosyo na KTV ay may nakita na prostitution at may nakita pa na mga illegal na substances. DDS. Pag DDS, ganun talaga, mahilig sa mga illegal na mga at yung mga illegal na mga substances ay normal lang sa kanila, napayagan. May nakita po may nakita no ng mga
illegal na mga substances, nakalagay lang daw sa table. Ang sabi po ni NBI Director Matibag. Hindi po tinago. Pagpasok po ng NBI, nakalagay lang dun sa sa table. Hayag na hayag yung mga illegal na mga substances. Tingnan mo yan. Tingnan mo yung negosyo ng asawa ni Mike Defensor at ng anak. Imposibleng hindi alam yan ni Mike Defensor. Asawa at anak yan. Diba? Yan po ang mga Duterte supporters. Yan po ang mga DDS. Kapag identified ka sa kanila, gagawa ka na rin ng mga illegal na aktibidades. Look at Roque. Dating matino, dating human rights lawyer, na involved kay Duterte, ano nangyari? Pogo. Nangangamkam pa ng lupain para gawing pogo. Di ba? Yan ang gusto nyo, mga DDS. Gusto nyo illegal. Ang gusto nyo, mga gawain ng mga demonyo. Yan ang gusto nyo, mga DDS. Di ba? Kung sino kasi ang sinusuportahan nyo, yun din ang inyong gusto na i-imitate. Di ba? Sabi niya, I just have a question for you. Who did you vote for last election? Last election, is it presidential or senatorial? Kasi kung senatorial, marami akong binoto, 12. Diba? Pero kung presidential, syempre binoto kung si PBBM. At si Sara. Dahil si PBBM nagsabi iboto si Sara. Yun, no? Pero ayoko talaga iboto si Sara. Iba ang gusto kong iboto. Pero dahil sa sinabi ni PBBM, iboto si Sara, at naisip ko rin, sabi ni Sara, susuportahan daw niya si PBBM. So naisip ko, maganda to kasi hindi niya tatraydo rin si PBBM. Maganda to kasi susuportahan niya, pero nagkamali ako. Nagkamali ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Dapat pala bumoto na lang kami ng iba at hindi na lang si Sara. Diba? Yun. So, mga kaibigan, napakadali naman ang tanong mo. Why did BBM and Sara win last time? Ang dali naman ng tanong mo, Kamanix TV. Siyempre, nanalo sila dahil sila yung binoto ng tao. Dahil nakita ng tao, may unity team. Nakita ng tao, si BBM to. Alam niyo ba si PBBM? Alam niyo bang sabik na talaga ang mga Pilipino sa isang Marcos? Kaya nanalo talaga yan. Saglit guys saglit lang. May babasahin lang ako. Wait. Yan, okay guys nabasa ko na. Yan. So, yan guys, no? Sagutin muna natin. Sabi nung isa, si Noel Bondoc, why did Marcos lose in 2016 to Lenny? Actually, Marcos did not lose, no? Hindi po natalo si PBBM noong 2016, no? The real thing ay dinaya po si PBBM, no? Ito po kasi nangyari. 2016, kung balikan niyo po yung pagbibilang ng boto. 1, 2, 3 days, grabe, nangunguna si PBBM. Hindi makahabol si Leni Robredo. As in, grabe ang numero ni PBBM. Balikan niyo po ang bilangan.